touch. Ayan. Sa gabi, natutulog ka. Piling mo may dumadagan sa'yo. Gusto mong sumigaw, hindi ka makasigaw. Gusto mong gumalaw, hindi ka makagalaw. Yung namang iba, pagising nila parang may mga kalmot-kalmot. May mga pasa-pasa. Yung iba, may mga karanasan na parang may mga tinatanggalan ng kumot, tinatanggalan ng damit. Meron pang iba, feeling nila nire-rape sila. Totoo yan. Nangyayari po yan. Ang tawag natin dyan, incubus, tsaka succubus. Kung babae ka, at sa iyong pagtulog, may dumadagan sa iyo, merong nagtatanggal ng damit mo, kumot mo, at parang ginagahasa ka, nire-rape ka ng spirit, that is incubus. Kung lalaki ka naman, at gayon din ang nararanasan mo, parang may dumadagan sa iyo, parang may nang-re-rape sa iyo, na babae sa iyong spirit, that is succubus. Totoo yan, sense of touch, incubus and succubus. Next, smell. May mga lugar na talagang ang babaho, kahit anong linis ang gawin mo, bahagi ng bahay mo, linisin mo na, nalagyan mo na ng sunrocks, ng mga spray-spray, pero ganun pa rin. Nangangamoy pa din. Yun ang gusto ng mga spirit. Taste. No? Epekto sa ating panlasa. Hindi dahil may COVID. No? Kundi dahil naiiba yung dating masarap na panlasa mo dahil inoppress ang sense of taste mo, hindi ka na makakain ngayon. Ayaw mo na ng pagkain. Para ano yan? Para pahinain ka. Other areas sa buhay ng tao, emotions. Palagi kang malungkot. Wala namang rason para malungkot. Emotions. Then, after emotion, imagination. Ayan, marami ka na i-imagine. Pag nagdadasal ka lalo, parang may ipinapasok sa yung mga iba-ibang mga kaisipan. No? And then, ayan, sleep. Ginagambala sa pagtulog. Next, memory. Pilit ibinabalik sa iyo yung mga negatibong, mga pangit na karanasan na lumipas na maraming taon. Yan, memory. Next, yun yung direct, di ba sabi natin, direct physical attack. Yung evil spirits, sila yung direct nang haharas sa iyo. Pero aside from direct, eto may pangalawa. Extraordinary demonic harassment may also come through persons who desire to harm us without our knowledge by utilizing occult means. Ano ibig sabihin niyan? Mga nagpapakulam. Ayan. May mga oppression na dumadating sa atin kasi may mga tao pwede naiinggit sa atin, nagagalit sa atin, naaasar sa atin, nagpunta sa isang occult practitioners na may kapangyarihan galing sa kaaway para bigyan tayo ng sakit at karamdaman. Yan yung indirect. An example is when a person contacts a witch or wizard, mangkukulam, in order to cast a spell against us. Alam ko, iba sa inyo, may mga kakilala na may ganitong karanasan. Kinulam, binarang, yun, may mga ganyan. Ginawa ng masama. Next. Ayan, no? Next slide. Spell. An evil spell is like a blessing but reverse. Di ba? Pag nagsisimba tayo, nag-aas tayo ng blessing para basbasan tayo. An evil spell is like a blessing in reverse. Kabaliktaran. Bakit? Sapagkat sa spell, ang tinatawag ay demonyo. Sa blessing, ang tinatawag Diyos para magbasbas. Sa spell, ang tinatawag demonyo to intervene para magbigay ng sakit at karamdaman sa pamamagitan ng sorcery at witchcraft. Curses. Curses are blessings. Ibig sabihin, sumpa. Curses are blessings in reverse and curses invoke evil. At ang origin palagi ng curses, demonic.
because of the intervention coming from the demon. But remember this, those who live good Catholic lives are protected by the blood of Jesus from all kinds of curses. Tandaan po natin yan, ha? Those who live good Catholic lives, kahit gaanong sumpa, gaanong spell, gaanong kulam ang ipadala sa iyo, if you are living a good Catholic life, living always the state of grace, yung pinadala sa iyong kulam, sumpa, spell, ano mangyayari? Back to sender. Because you're protected by the Lord. Pero bakit, Father, umepekto sa akin? Eto, mamaya pag-usapan natin yan. Baka may openings ka. Baka may bukas na pinto sa'yo. Yun. Next. O yan, a curse can be divisive. Pwede yan na mag-break ng marriage. Ayan, business to fail. Pwede rin na may sakit. Yan ang dulot ng mga sumpa. Anong signs nito? Depression. Next. Pwedeng merong depression, sickness, infertility. No? Ibig sabihin, hindi mabuntis-buntis. May mga ganyan, di ba? Halimbawa, boyfriend tsaka girlfriend. Nag-break silang dalawa. Yung boyfriend nakakita ng panibagong girlfriend. Sinumpa nitong girlfriend na ito, hindi kayo magkakaanak kahit anong gawin ninyo. May ganyan. Breakdown of marriages, no? And then, balik tayo doon, balik. Family history of suicide. Father, sa pamilya namin, nakailang beses kami nagsasuicide. Tito ko, tapos sa pamilya namin, blah, 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 blah. Maybe there's a curse. Next. Spell. Ito naman ang spell. Yung spell, also known as malefice or hex, most commonly used means to achieve evil. Anong sample nitong spells? Next. O, ayan. Gumagawa ng object galing sa strange materials. Next. Symbolic yan, ha? Next. Tingnan natin yan. Next. Okay, next. Yan, direct way. Direct way ng spells. Pwedeng ihalo, no? Itong mga bagay na ito, hinahalo sa pagkain. Para ano mangyari? Sumakit yung tiyan. Pwede rin gayuma. O, totoo yan, ha? Gayuma. Hinalo sa pagkain para mapa-in-love itong tao na ito. We call that spell. Direct spell. Next. Indirect. Gumagamit ng mga bagay-bagay na pag-aari ng gustong patamaan ng spell na yan. Picture, damit, dolls, puppet, and animals. Next. Ang tawag natin dyan, transfer materials. Anong sample niyan? O yan, next. Mga manika. Kung anong gagawin mo doon, ganun ang mangyayari. Kapag tinusok mo dito, palagi masakit yung dibdib. Tinusok mo sa leeg, palagi masakit yung batok nung patutunguhan nun. Transfer materials, ginagamit yan ng occult practitioners. Next. O, meron tayo tinatawag, Father, totoo ba yung mangkukulam? Yes. Sa Biblia, totoo yan. Even in the Old Testament, pinagbabawal yan ng Diyos sapagkat may mga tao na may kaalaman sa itim na kapangyarihan. Pinagbabawal yan ng Diyos. Ano pa? Aside from mangkukulam? Next. Next. O yan, ginagamit sila ng mga manikang tinutusok-tusok. Next. O yan, makakilala nyo yan. Kung sino yan. Next. O eto. Aside from mangkukulam, Father, meron din palang mambabarang. Anong pagkakaiba ng mangkukulam sa mambabarang? Kung yung mangkukulam gumagamit ng mga bagay-bagay, ang mambabarang, ang ginagamit nila, mga hayop, insekto. May mga insekto lumalabas sa katawan ng tao. Barang ang tawag doon. Next. Yan, mga fungus, beetles, etc. Next. Yan, mga sample. Next. 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 Ayan. The primary tool. No? Binibilisan ko ng konti kasi itong topic po na ito, half day po ito dapat. Kung tapusin ni Father, hanggang alas 12 tayo dito matatapos. Pero,
Binamadali ko lang, pero binibigyan ko kayo ng gist. Anong primary tools against curses, spells, hexes? Number 1, sacraments. Especially the sacrament of confession. Very important yan. Kaya ugaliin natin magkumpisal. Kasi kapag ang tao maraming kasalanan, madaling lapitan. Mamaya makita natin yan. Sacramentals. Yung mga sinusuot natin, yung mga crucifix, yan, importante yan, holy water, mamaya pag-usapan natin yan. Exorcism, especially sa possession. And then prayer. Kaya mamaya, bago matapos, bibigyan ko kayo ng kopya ng prayer na pwede nating magamit sa spiritual warfare. Amen? Next. Pang-apat na po ito. Kung yung una, possession. Pangalawa, obsession. Pangatlo, oppression. Pang-apat, diabolical subjugation. Simple lang ito. Yung tao, meron siyang pact with the devil. Meron siyang usapan. Consecration to the devil. Next, yan. Parang sanduguan sa demonyo. May mga ganyan din. Although, less yung incident na ganyan. Pero nakakatotoo po yan, may mga tao nakikipag-consecrate sa devil as exchange for money, wealth, at marami pang iba. Pero tandaan po natin, walang ibinibigay ang demonyo na walang kapalit. Kaya do not ever have that memorandum of agreement with the devil because ang kapalit niyan, ang kaluluwa ng tao. Next. Itong madalas. Yan. Itong interesting. Infestation. Ang infestation sa Tagalog, pamumugad. Pwedeng ang demonyo nasa bahay, nasa bagay, nasa hayop. Number 1, next. Pamumugad. Pwede, nasa animal, nasa bagay, sakyan, pillows, dolls, amulets, place, bahay, opisina, tindahan, palayan, at mga buildings. Father, may nararamdaman kami dito. Yun, ang tawag yun is infestation. Namumugad sila. Next. Yan, sa bahay, sa mga bagay-bagay. Next. Haunted house. Ang haunted house would fall under infestation. Dito ba sa Pasig may haunted house? Hindi ko alam kung meron, no? Baka meron kayong alam. Next. Ano ang nangyayari kapag ang isang lugar o bahay infested? Number 1, may mga hindi maipaliwanag na tunog. Mga noises like, diba? Nag-iisa ka sa bahay mo, biglang may naglalakad sa taas. Pwede yun. May mga bangs, may mga sumisigaw, may mga nagtatawanan. Ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Wala kang ibang kasama. Yung, simple yan. Next. Yung temperature. Next. Next slide. Yung temperature sa kwarto biglang lumalamig. Parang wala ka namang kasama doon. Wala namang aircon, biglang lumamig. Parang yung mga balahibo mo ay tumatayo. May mga bagay na nawawala. Itong bagay na ito, ipinatong ko lang dito sa table na yan. Tandang-tanda ko, diyan ko ya iniwan. Bakit nawala? Makalipas ang ilang araw, bakit mo ko natagpuan? Yun. Posible yan. Objects, nagdi-disappear, and then napupunta sa ibang parte ng bahay. Next. Yan. Strange presence felt. Nag-iisa ka lang, bakit parang may kasama ko dito? May ganyan. Presence of offensive odor. Nasabi ko sa inyo kanina. And then, interruption of electric current, malfunction of electronic devices. Kumukurap-kurap yung ilaw, yung radyo mo, yung computer mo, kung ano mga electronic gadgets yan. Wala namang power interruption. Next, pictures that mysteriously bang or fall off the wall. Itong picture na to nalalaglag. Kinakabit ko naman, lumalaglag ulit. Ano pa? Doors and windows, nagbubukas, nagsasara, wala namang hangin. Dishes or other objects
levitating and flying around the room. May nangyari ganyan, ha? Mga bagay-bagay, lumulutang na lang sa bahay. Okay sana kung yung mga pinagkainan nyo, biglang nahugasan ka agad. O, di ba? Meron kang instant katulong sa bahay, di ba? Pero may mga nananakot na gano'n. O. Next. Bakit nangyayari ito? Bakit ba ang isang lugar, isang bahay ay infested, pinamumugaran? Bakit? Number one, posible na sa bahay na iyan may cursed object. Napanood niyo yung pelikula na Segunda Mano? Diba? O kaya yung mga bumili ka ng mga antique na galing sa ibang lugar, hindi mo alam, may nakakapit pala dyan. Cursed object pala yan. Nindila mo sa bahay mo, doon nagsimulang nagkaganon ng pamilya ninyo. Or the house itself is being cursed. Sinumpa. Next. Or nagamit yung bahay ninyo sa occult activities like seances. Ano ba yung seances? Meron kang tinawag na pinasapian para makausap yung kaluluwa ni ganito. Spirit of the glass. Naglaro kayo ng Spirit of the glass sa bahay ninyo dati. Or, may naganap na prostitution or naging drug den yung bahay ninyo. Kasi negative attracts negative. Next, sa bahay ninyo nagkaroon ng satanic ritual. Next, nagkaroon ng balik pa. Yan. Sa bahay ninyo may naganap na murder or suicide. May nagpakamatay. May nagbigti. May nagbaril. Or, o pwede yung tao sa bahay ninyo being attacked by an evil presence. Kaya nga napaka-importante, binababasbasan kapag may nagpakamatay sa bahay. Kasi nga negative attracts negative. Next, kapag nagpadugo sa bahay, yan. Father, nagpagawa po kami ng bahay. Nagpatay po kami ng manok. At yung dugo ng manok, nilagay namin doon sa foundation para tumibay ang foundation ng bahay namin. Naku po, ang padugo is a kind of consecration. That means you consecrate your house to the Spirit. Lalo silang mamumugad dyan. Bakit? Nag-alay ka ng dugo. Kaya minsan, o kadalasan, pag nagbabasbas kami ng bahay, kapag ang rason nila, ba't sila magpapabasbas? Father, kasi po, may nagpaparamdam sa bahay namin. Lagi nagkakasakit. May kakaiba kami nararamdaman, etc. etc. Pag tinanong mo, nagpadugo ba kayo sa bahay niyo? Opo, Father. O, yun ang rason. Because you consecrate your house to the spirits there. Therefore, you give them authority and right over the place and over the people living in that place. Ayan. Next. Kaya napaka-importante, ipa-bless ang bahay. No? Actually, ang blessing. Kailan ka huli nagpa-bless? Parang mga 1990s pa yun. Matagal na yun. Kasi kadalasan, kapag may naganap na ibang mga bagay sa bahay ninyo, pwedeng may kumapit doon. Kaya usually, nagkakaroon ng renewal of blessing. Kung yung kasal may renewal, yung blessings ng bahay, usually may renewal din yan. Kasi pag may mga nangyari sa bahay ninyo, nawawala yung blessing. Kaya kadalasan, nire-renew. Next. Ito. Third part na tayo. Gising pa ba kayo? Amen? O sige, third part na tayo. How does one fall prey to the extraordinary activity of the devil? Sa Tagalog, paano ba ang tao nahuhulog sa kamay ng kaaway? Or we call this spiritual and moral openings. Nagbubukas tayo ng bintana para makapasok sila. Ano-ano yan? Number one, pwede, katulad ng naganap kay Job, may permission ang Diyos. Wala naman nagaganap sa buhay natin na walang permission ng Diyos eh. Katulad kay Job, God permitted that for a reason, for a purpose. Next, ito kadalasan, on our own doing. Because of the presence of openings. Ibig sabihin,
may pintuan, may bintana tayong nabuksan para makapasok sila sa ating buhay. Ano-ano yan? Next. Yan. Number 1, sinful lifestyle. Spiritual opening yan. Pag sinabing sinful lifestyle, number 1, next. O ayan, posible. Namumuhay sa kasalanan. May asawa ka na nga, meron ka pang alam mo na. O, mga ganon. Next. Mga bisyo. Yan yung mga, basta ang mahalaga alam natin, kasalanan. Opening yan sa kaaway. Next. Kapag tayo ay mayroong occult involvement and New Age practices. Ano yan? Occult involvement. So these are against our Catholic faith. Kapag na-involve tayo dito, ano yan? Next. O ayan, mahilig tayo magpa-albularyo, magpunta sa mga mantatawas, manghula. Next. O ayan, magpagamot sa kanila. Next. Animism and paganism. It's a belief that everything has a spirit. No? Next. O ayan, offering to idols and other similar rituals. Nag-aalay tayo ng dugo, pagkain o sakripisyo para sa mga espiritu. Sa puno. Mga ganyan. That is occult involvement. Sigarilyo, alak. Next. Mahilig tayong kumonsulta sa mga spirit guides, familiar spirits, ancestral spirits, and guardian spirits. New Age din ito. O yung automatic handwriting. Kaya sinabihan siya ng lolo ko, tapos nagsulat ng ganyan. Yun. Next. Divination using rod and pendulum. Yung mga ganyan, no? Yung mga naghahanap ng tubig. O, yung mga ganyan. Occult din yan. New Age. Mahilig tayo sa astrology. Ayan. Next. Horoscope. O, yun ako. O, Sagittarius. O, Libra. Ito ang mangyayari. O, di ba? Next. O, bolang kristal. Sa Quiapo. Yung mga ganyan. Next. Feng Shui. Naku, ano? Ayan. Hindi ka naman Chinese. Mahilig ka magka-Feng Shui. Naku, yung pintuan mo, hindi dapat dyan yan. Yung higaan mo, hindi dapat dyan yan. Kasi mangyaring malas sa'yo. Gusto ba ng Diyos yun? Dahil yung pintuan mo ganito, magiging malas na ang buhay mo? It has an effect in our faith in God. Ibig sabihin, isa sabi natin, paano? Wala namang mawawala. Naniwala ka. No! Anong walang mawawala? How is your faith in God? Anong pananampalataya mo sa Diyos? Is it 100%? Hindi na. Nabawasan na. Kasi nagtiwala ka sa Feng Shui, naniwala ka sa astrology, naniwala ka sa hula-hula. O hindi na 100%, 85% na lang ang binigay mo sa Diyos. Yung 15% nandun sa Feng Shui, nandun sa mga agimat, etc., etc. Therefore, the 15% will now become an opening to the enemy. Next, fortune telling, kahula. Next, yan, mga tarot card reading, mahilig sa ganyan. These are all openings. Numerology, palm reading. Basahin mo ang guhit ng palad ko. Tingnan nyo nga yung palad nyo. Palad ng katabi ninyo. Anong letter ang nakikita mo? Letter M. Ibig sabihin, makakapag-asawa ka ng matandang mayamang madaling mamatay. Si Father lagi manghuhula pa, no? O next, aside from palm reading, New Age books. Next, mahilig ka sa mga psychic healing, psychic, magnetic healing, yung mga magnet na yan, pranic healing, o yan, iba-ibang klase ng healing na yan. Next, pyramid power, may mga ganyan. Next, ayan, third eye. Ako, Father, meron po akong third eye. Pinabuksan ko yung third eye ko. Very dangerous ang may mga third eye. Why? Because ang mga spirits na nakikita ng mga may third eye ay spirits na galing sa preternatural world. Saan yun, Father? Meron tayong material world. Saan yung material world? Dito. Material world. Nabubuhay ka sa material world. But meron tayong
supernatural world. Saan yun? The world of God, saints and angels in heaven. But meron tayong preternatural world. The world of the demons. Kaya very dangerous kapag meron kang third eye. Ang mga nakikita ng may mga third eye ay spirits coming from the preternatural world. Kaya kung wala kang third eye, huwag mo nang pabuksan. Kung bukas ang third eye mo, sara mo na yan. Divination po yan. Next. Third eye is a door to the demonic. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Next. Sorcery. Next. O yan, kapag mahilig kang mag-spirit of the glass, karamihan ng mga napoposes, naglaro ng spirit of the glass. Sigurado ka ba na ang nakakausap niyo dyan ay kaluluwa talaga? No. Lahat ng mga nakakausap ng mga naglalaro ng spirit of the glass ay evil spirits na nagpapanggap na kaluluwa. Next. Spirit questing. Yan. Next. Nagkukonsulta sa mga albularyo, mangkukula, mantatawas, mambabarang, spiritistas. Next. Mediumship, pinapasaniban. Father, gusto ko makausap yung lolo ko namatay. Hahanap ng medium, papasapian. Next. Sciences, ganun din yan. Next. Necromancy. Next. Wicca. Next. Witchcraft. Next. Pangatlong dahilan, aside from occult involvement and New Age practices, meron kang ancestor, lolo, lola, kamag-anak na occult practitioners. Nagagamot, albularyo, nanguhula ng tatawas, because the familiar spirits or the familiar spirit goes down from one generation to the other. Next. Yan. Next. Kapag ang isang tao, maraming naranasang trauma sa buhay niya or abuse, pwede rin niya maging opening. Pag sinabing trauma, next. Naka-witness ka ng murder, suicide, aksidente, pwede maging trauma yan. Next. Next. Abuse, sexual, physical, psychological abuse. Posible yan na opening. Next. Those who go through these experiences can end up living in the dark emotions of anger, resentment, and revenge. Next, kapag hindi sila gumaling yung negative emotions nila, nawi-weaken, lumihina yung kanilang relationship sa Diyos at nagiging opening yan to the devil para mangharas sa buhay ng tao. And finally, unforgiveness. Kapag marami kang hindi pagpapatawad sa puso, pwede yung kapitan ng kaaway. Kasi nga sa spiritual warfare, negative attracts negative. Kapag marami kang negativity sa buhay mo, yan ay parang masarap na pagkain na gustong langawin ng kaaway. Next. Ayan. Pinakamahirap, magpatawad. Next. So, ito, pang-apat na. Malapit tayo matapos sa pang-apat. We need to purify our Catholic faith. Bakit daw purify? Kasi may contamination. Number one, anong contamination ng ating Catholic faith? Mahilig tayo magpapaniwala sa mga anting-anting, agimat, amulets, o talismans. Why? You know, anting-antings are infested objects. Why infested objects? Because ito ang mga bagay-bagay na kinargahan ng kapangyarihan from unknown source, not from the Lord. Galing sa albularyo. Bibigyan ka ng albularyo. Ito, suot mo to, ha? Suot mo yan, ha? O, basta tuwing basta lang mo yan. Tapos, huwag kang pupunta sa patay. Kasi, mawawalan ng visa. O, sige. 3,000 to, ha? 3,000, ha? O, yan. Ganun. O, yun. Anting-antings, talismans, they are infested objects. Why? Because they are charged objects. Pinargahan niya ng power, not coming from the Lord, but coming from the
occult practitioners. Why? Remember, even the devil can give gifts. Can give gifts. Pwede silang magbigay ng kapangyarihan, magpagaling. Tingnan nyo ng panahon ni Jesus. Di ba si Jesus kaya niyang pagalingin ng lahat ng mga may sakit? Ano sabi sa kanya ng mga tao? Nagpapagaling siya sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Bakit? Kasi nga ang mga demonyo pwede magbigay ng kapangyarihan. Halimbawa, bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, demonyo, bibigyan kita ng power. Ang mga demonyo may mga ranggo yan. May mataas, may mababa, may mahina, may malakas. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, malakas akong demonyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan, ha? Ako, mahina akong demonyo. Bibigyan kita ng kapangyarihan. Ako, pinakamalakas na demonyo. Bibigyan din kita ng kapangyarihan. May isang tao may sakit. O, ito ha. Ang gumawa sa akin ito, pinakulam ako. Baka pangyarihan din yung gumawa sa akin ito, ha? Kapangyarihan. May kapangyarihan. Pag pumunta ako sa iyo, kaya mo akong gamutin. Pag pumunta ako sa iyo, dahil mahina ka, at mas malakas ang nagbigay sa akin ito, sasabihin mo sa akin, umanap ka ng iba. Hindi kita kayang gamutin. Mas malakas ang gumawa sa iyo niyan. That means their power does not come from the Lord, but nanggaling sa awa. Because even the devil could give gifts. Kaya ganun ang nangyayari. Kayo mga pangontra na kunyari, babayaran mo ng 2,000, 1,000, 5,000. Meron pa nga, nagpunta kay Father, ang bili namin dito, 18,000. O, kita mo yan? Bulong-bulungan lang ng so, mo to ha? Ganon. So, anting-anting, these are infested objects. O may mga iba sa inyo, may mga suot ng gano'n, no? Yung mga evil eye. Uso ngayon yun. Pakibalik. Ayan, no? Yung nasa ibaba. Evil eye po yan. Yan, no? Evil eye. Yan sa ilalim. Symbol po yan ng evil eye. Hindi po yan evil eye. Lucky charm daw to, Father. No. Next. Donde cosifikidu, Padre Satana, Lupa suade mitivana, Sumawal kweliba, Itzebene la biba, Krusa kasifikidu, Donde cosifikidu, Padre Satana, Lupa suade mitivana, Sumawal kweliba, Itzebene la biba, Krusa kasifikidu, Nonda kosifikidu, Padre Satana, Lumos suade mitivana, Sumawal kweliba, Itzebene la biba, Krusa kasifikidu, Nonda kosifikidu, Padre Satana, Lumos suade mitivana, Sumawal kweliba, Itzebene la biba,